Next po. Eto, pag-usapan natin. Ang sigaw ng taong bayan, marunong na rin sila. Ha? Unti-unti, natututo sila. Itong mga nagrarally. Doon na sila nafo-focus sa mastermind. Tapos lamang ngayon ng ginawang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo dito nga sa Menjola, Maynila. Iisa pa rin ang kanilang pinakapinaglalaban. Yan ay ang may mapanagot ng mga nabibistong tiwaling opisyal. Galit na pinagsisira ng grupo ng mga magsasaka ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos madurog na nga ito matapos paghahampasin ng mga ralista gamit ang karatulang hugis karit. Bahagi ito ng pagkondena ng grupo sa malawakan umanong korupsyon sa gobyerno. Marami sa mga magbubukid na sumali sa protesta galing Bulacan na pinaka na biktima raw ng maanumalyang flood control projects at overpriced na farm-to-market roads. Ito po, sawa na yung taong bayan. Alam na nila eh. Kasi naliligaw sa mastermind. Diba? Ngayon, finally, may rally na hindi duwag. Yung mga nagraraling, duwag yan, yung mga nakaputi. Wag yan. Kasi nagpunta rin ako dyan sa rally na yan eh. Ayaw isigaw. Kung sino yung mga posibilidad na mastermind. Ito, kita na nila oh. Inaano na nila si Bongbong Marcos. Dapat ganito ang rally. Kasi anong purpose nyo kung wala kayong babanggitin? Di ba? Yan ay pumapabor pa doon sa mastermind. Yung rally ng mga artista, wala, puro pakyut lang yan. Yung mga rally na nakaputi, wala, puro pakyut yan. Ito rally. Sana nga lang, wag pagka nagkagulo, ibibintang nyo sa DDS. Di ba? Una, kami wala namang sabi na magra-rally dyan eh. Di ba? Hindi namin alam na may rally. O kung may nakakaalaman, hindi ibig sabihin yan ay DDS. Hindi porket nakikita ng taong bayan kung sino na ang mastermind, DDS. Hindi po ganun. Tatandaan nyo, kayo po ang gumawa ng problema. Kayo po ang nagnakaw. Kayo ang naging parte ng ghost projects. Kayo ang pumirma. Bakit pag sinisigil kayo ng taong bayan, DDS lagi? Pag nagkagulo, DDS, wag nyo naman sana ibintang. Matuto rin kayong makinig. May problema po sa inyo eh. Tingin nila, nagagamit ng ilang tiwaling opisyal ng pamahalaan ang programang makakatulong sana sa sektor ng agrikultura. Bukod sa mga magsasaka, nakiisa rin sa pagkilos ang grupo ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, environmental groups at mga militante. Ito ulitin, sasabihin ko na ha, huwag kayong manggugulo. Okay? Magpahayag tayo ng ating damdamin sa malinis na paraan. Kasi baka pasukan yan ng mga komunista para ibintang sa Duterte. At magkaroon sila ng excuse na martial law. Kaya ipinabibigay natin sa mga banateros na magrarally, sa mga DDS na mga magrarally, peace po tayo para hindi tayo butasan. Ginagamit nila yung sitwasyon eh. Hindi rin nilang pinuna ang klase ng investigasyong ginagawa ngayon tungkol sa naturang mga anomalya. Sa gitna nito, bantay sarado naman ng mga pulis ang paligid ng Menjola. Naglagay rin ng mga barbed wire pangharang. Mahigit 1 oras din pinagbigyan ng Manila Police sa mga ralista na magsagawa ng programa kahit nauna nilang nilinaw na hindi Freedom Park ang Menjola. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga nakausap namin. Farm to Market Road ay naging Farm to Pocket Road. Isipin mo yun, pati farm to Market Road kinurakot. O, di ba? Nagrarally dito mga galing Bulacan. Sila yung mga nalulunod. Di ba? Tapos ang gagawin ng gobyerno natin, pupunta sa Parmali. Pupunta sa Duterte. May nalunod sa Bulacan. Nagagalit yung mga taga Bulacan dahil grabe ang nakawan sa kanila. Tapos yan lang ang isasagot ng gobyerno. Yan lang ang lumalabas sa ombudsman. Yan ang lumalabas sa naratibo ng administrasyon. Siyempre, hindi matutuwa. Teka muna, nagkandalunod na yung mga kababayan namin. Ang focus nyo, Duterte pa rin. Kasama naman talaga ng budhin nyo. O, ito pa. Ano yun? Yung farm to market road. Tapos nadagdagan pa kay Saldico. Pati LTO, kinurakot. Nasa pagsusuri namin, ang Farm to Market Road ay nagkakahalaga bawat metro ng mahigit 300,000. Kaya napakalaking
korupsyon yun. Mataas ang pagrespeto Grabe no, 300,000 kada metro ng kalsada. Oh, and then dapat daw ata yan ay nasa parang ano lang eh. Parang nasa 10,000. I'm not sure of the exact figures pero ang laki po. Parang 3,000% ang dinagdag. Grabe, ganun po katindi ang korupsyon. Talagang gahaman na. natin sa kanilang kalayaan, mamahayag. Pero ganun pa rin yung ating pakiusap na sana sabi natin, tignan din naman natin yung iba. Yung karapatan ng iba. Ruth, umabot din ng halos 2 oras na nanatiling sarado itong bahagi ng intersection ng Legarda at Recto dito nga sa Menjola matapos nga mapuno ito ng mga nagkilos protesta at kanilang babala, no, sakali daw na wala pa rin mapanagot ng mga sangkot sa mga isyu ng korupsyon, magpapatuloy daw yung kanilang pagdagsa sa kalsada para nga mga lampag at inaasahan daw yung mas malawakan na tinatawag pa nga nilang wala ng uwi ang rally sa November 30. Oh. So November 30 wala nang uwi ang rally. No ba? Anyway, hindi ko alam kung paano i-delay. Alam naman natin na yan ang isdiskarte ng gobyerno. I-delay na yan, i-delay. So para sa mga nagrarally, wala nang uwian. Para naman sa gobyerno, i-delay nila na sa ganun ay magkaroon na ng Christmas effect. 'Di ba? So hindi natin alam kung ano magtatagumpay. But nevertheless, kahit anumang delay ni Bongbong Marcos diyan, pupunta at pupunta pa rin 'to sa nakawan. Hindi na nila maitatago yung baho eh. They can delay as much as they want, pero in the end, mananago talaga. Yung taong bayan eh, nakafocus na ngayon sa mastermind. At iyan ang ipagpatuloy nating isigaw. Balik sa your do. Yan po ang Express. Ito po, next, tingnan natin. Ito, merong magandang ginawa. Di umano to si Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ha. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Ilulunsad din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Epektibo na ang pagpapatupad ng paggamit ng isang radio frequency. Ito yan, yung RFID, di ba? Kahit ako, nalilito ako dito eh. Minsan, hindi ko alam kung may load pa ba ako dito sa, yung para sa north, para sa south, di ba? Iba yan yung Easy Trip, tsaka, ano yung isa? Basta, dalawa yan eh. Yung para sa south na. So, auto sweep. Ngayon, ginawa na ni Bongbong Marcos na isa na lang, isang sticker na lang. Okay. Ito tayo, sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. May tama naman dito. Talagang malaking problema po ito sa mga motorista, lalo na po kami na halos araw-araw ay dumadaan po sa expressway. No? So, malaking tulong po itong proyekto ni Bongbong Marcos na ito. Okay? So, purihin natin dyan, palakpakan natin. Pero, ito naman yung isang pero. Dati na yan eh. Naalala ko yan. Kasi blinag ko yan. At inabangan ko yan. Proyekto pa ni Sandro yan. Ipinagmalaki ni Sandro yan. Huwag nga tayong maglokohan. Pagpasok pa lang ng pagkapresidente ni Bongbong Marcos, yan na ang niyabang ni Sandro. At fina-follow up ko yan. Kailan na ba mangyayari? Hindi yung pag tuwing pupunta ako sa south ay sa north, kakabahan ako. Dapat isang sticker lang. Hindi natutupad. Tandaan nyo to, sasabihin ko. Pinalakpakan ko si Bongbong Marcos sa proyektong yan. Pero kung iyan ay palpak na naman, gaya nung sinabi nung anak mo, it took you 3 years. Pinagmalaki nung anak mo, walang nangyari. Tapos, eto ka na naman, ipagmamalaki mo na naman. We are watching you. Kami po, dumadaan sa expressway. You cannot fool us. Alam namin yung nangyayari dyan. Huwag mo kaming lokohin. So, kung mangyari yan, sige, papalakpakan natin si Bongbong Marcos. Pero, kung tinularan mo lang din yung anak mo, kayong mag-ama, kayong mag-anak, parehas kayong budol. Kayong Marcos talaga, wala kayong silbi. Puro lang kayo salita, walang follow up. Walang nangyayari, puro kayo pangako.
identification sticker para sa lahat ng toll expressways sa Luzon. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng One RFID All Tollways sa ilalim ng Toll Collection System Interoperability Project. Ibig sabihin, isang RFID provider na lamang ang gagamitin para sa mas maginhawa at walang Pwedeng isang sticker na lang, okay? Doon na lang kayo maglo-load, iisa na lang. abalang pagdaan sa alinmang toll plaza tulad ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, Cavite-Laguna Expressway at iba pa. Kailangan na lamang mamili ang motorista kung auto-sweep o easy trip ang gagamiting RFID. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ito para mapabilis ang pila sa mga toll gate at hassle-free sa mga motorista. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gate. At totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Tama naman dito si Bongbong Marcos, I agree with you. Minsan ang traffic sa expressway ay hindi naman doon talaga sa daan. Doon sa toll, nagkakaroon po ng bottleneck. Kaya minsan, malaking bagay po yung may RFID. So tama yan at hindi rin nagko-create ng kalituhan. Pero Bongbong Marcos may isang problema. Jurassic po yung toll gate natin. Palitan nyo na yan, mga parang awa nyo na. Alam mo, nakapunta ako sa Japan. Yung toll gate nila doon, halos sagasaan nila, ako'y natatakot. Di ba? Talagang dire-diretso. Ang bilis, tumataas. Dito sa ating kailangan dahan-dahan. Pagong. Mapabilis ka ng konti, hindi na mababasa. Lalo na dyan sa norte. Talamak po dyan. Tapos, ang bagal pa. Dahan-dahan siya. Parang taong walang ginagawa, ang bagal ng galaw. Diba? Oh. Sa iba nga, doon nga sa Amerika, sa Dubai din, binabasa na lang. Wala nang toll gate, nababasa. Dadaan ka lang, mababasa na. Tsaka po, napakamahal ng toll gate natin. Napakamahal po ng toll fee natin. Pakiayos mo na rin yan. Kung gusto mong maayos, yan ang sa bagay. Pagdating sa pera, hindi mo pakikialaman. Baka, alam mo na, pera-pera yan di ba, Bongbong? Di ba, Bongbong, pera-pera yan? Ayusin nyo na lang yung serbisyo. Palitan nyo na yung toll gate, yung inyong bar. Wala na. Panahon pa ni, ni Rizal. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, auto-sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o EasyTex, Easy Trip naman. Ibig sabihin, dalawang card, dalawang account, dalawang load sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung T-Plex. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Para mai-enroll ang isang Tama doon si Bongbong Marcos ako dati nakakalimut-kalimutan ko kung ano yung may load o yung wala. Pero may ginawan ko na yan ng paraan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Pero ito po, kailangan muna nating enroll bago kayo pumunta doon sa pabago nyo yung inyong RFID. RFID. Una, kailangan magparehistro sa website ng inyong napiling RFID service provider. Susunod ang pagpunta sa service center para maipatanggal ang hindi napiling RFID sticker. Pagkatapos ay maaari nang i-load ang napiling RFID account. Maita-transfer rin ang balansing halaga ng hindi napiling RFID account o maaari rin itong ma-refund. Ang One RFID ay optional lamang at maaaring panatilihin ang kasalukuyang setup ng dalawang RFID stickers. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, itinaon nila ang pagpapatupad ng bagong sistema sa paparating na undas. Ayan, tinaon daw nila sa paparating na undas. Baka tinaon ninyo sa paparating na galit ng taong bayan para meron naman kayong magandang nagawa, hindi puro ghost project sa pinag-uusapan. Dahil matutukoy na yung mastermind, gawa kayo ng mabuti, no? Style nyo bulok. Pero ito suggestion ko lang din, Isang suggestion. Kasi kanina galing na ako. Nagpunta ako dyan at tinanong ko na po ito.
meron pang isang issue. Kasi naalala nyo kanina sinabi ko na nakakalimutan ko 'yan at ginawan ko ng paraan para hindi na makalimot. Kasi minsan bibili ka ng load, abala pa. Hindi mo na rin alam kung magkano pa yung load, 'di ba? So, instead na dagdag abala, ikinonek ko na sa credit card. So, automatic nagre-replenish na siya. Maganda 'yun na ginawa ng, auto sweep. Eh, hindi ko alam sa Easy Trip kasi hindi ako madalas do'n, 'no? Pero sa auto sweep gano'n na. Ang problema daw nila nung tinanong ko ito, hindi daw applicable itong one sticker sa credit card. Yan, Bongbong Marcos, dapat medyo puliduhin mo yan. Kasi diyan din nagke-create ng bottleneck, yung pagbili. Dahil yung ibang bilihan ng, ng load, minsan doon mismo sa toll gate. So nagkakaroon din ng pila. Dapat na talaga na auto debit na lang o auto credit para tuloy-tuloy lang. Especially doon sa mga tulad namin na araw-araw halos dumadaan sa expressway. Kung saan marami ang babiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Nasubukan na rin anya nila ang One RFID system bago ito ilunsad. Again, may mga birth pains po to, no? We have to may stress test na po to. Ibig sabihin, nag-stress test kami bago namin nilunsad, gumagana. Baka meron lang mga small instances or little instances na baka pumalpak. Maaari po dahil kasi yung existing RF. Ayan, medyo nag-aano na sila, nagdi-disclaimer na. Sana naman hindi pumalpak. Pero let's have let's be fair din. Pagbigyan natin sila, no? Pero pag nagkamali kayo talaga, sasabihin ko rito, hindi nyo ako malulusutan. Araw-araw ako dyan. Medyo behind na po talaga tayo dito sa expressway na ito. No, ultimo doon sa pag-load, doon sa toll gate, doon sa sistema nila, doon sa pila. Alam niyo po ba, minsan naiinis ako, yung iba walang load, doon mismo. Pagdaan sa toll gate, doon mismo maglo-load. Dapat, pag hindi nabasa yan, dapat may penalty yung driver. Para hindi siya pwedeng mag-load doon mismo kasi nagki-create ng traffic. Anong ginagawa ng iba? Walang load. Okay lang. Pagdating doon, magbabayad. Magpapaload. Pila ng yun. Diba? Problema. ID natin, defective na, o baka check nyo naman, baka meron kayo negative balances. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Jose Arturo Tugade, walang kailangang bayaran ng mga motorista sa pagpapatupad ng One RFID. Pero ito, totoo naman to. Kasi minsan nasisira yung sticker, nagpapalit ako. Wala naman talagang bayad. Pagkakataon rin ito para mapalitan ang mga depektibong RFID sticker. Ito pong programa natin will also give us an opportunity to check whether or not yung mga RFID stickers na nakakabit po sa mga kotse natin ay still readable. Yung mga iba po kasi because of wear and tear, init, ulan, araw, medyo hindi na po nababasa ng ating mga RFID cameras. So dito po sa pagkakataon na to, ang gagawin ng ating mga operators, yung mga napili nyo po na RFID providers, pag napansin po nila na yung RFID stickers nyo po ay kailangan na pong palitan, magkukusa na po sila, papalitan po nila at no cost po. Libre po yon, hindi po gagastos, hindi po sisingilin ng ating mga motorista. Buo naman ang suporta ng mga toll operators sa pagsusulong ng sistemang magpapagaan sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. The analog here is the interconnection amongst the telcos, no? Which we've advocated in the beginning, and then now we're here. No? Kami dalawa ni MVP, full support. Ramon Sir, Manny Pangilinan, Sir, ang yayaman ninyo. Baka pwede naman pa-update nyo na yung toll gate ninyo. Ang kukupad. Parang kung kumilos, parang si Bongbong Marcos. Parang investigasyon ng ICI. Parang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang kukupad, walang nangyayari. Ang babagal ng toll gate nyo. Pakiayos po, pakiayos. Total, kumikita naman kayo, maraming dumadaan
for the tollways and all the infrastructure work para mapabuti ang bayan natin. Salamat po. Para sa ilang motorista, malaking pakinabang sa kanila na isang RFID na lamang ang gagamitin sa mga expressway sa Luzon. Maaluan sa amin dahil instead na dalawa, papuntang south at papuntang north, isa na lang. Napakaganda, napaka-convenient. Kasi ako nagta-travel ako ng pa-north din Tarlac. Sa Tarlac nga. To be frank din naman, to be honest, no, convenient siya talaga. So kailangan niya, makakatulong yan, sana lang maayos at maganda yan, basta totoo. Ito po, pinakamabait na babae sa balat ng lupa. Ito po. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isunumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. Ayan, ito meron siyang, ito hindi demanda, meron nagreklamo na private citizen na kasabwat di umano ang ating First Lady Lisa, okay? No? So, lilinawin po natin, ito ay nakuha niya sa online. Ang issue ko po dito, ito. Ang nagiging problema natin, namimili po tayo ng iimbestigahan. Okay, hindi ko po tinutuko yung ICI kasi hindi natin malalaman kung nag-iimbestiga nga ba ang ICI o hindi. Dahil sikreto po eh. Pero nakikita natin ang ombudsman, sila Trillanes, mga Pinklawan, sino tinuturo. Pero hindi kayang matumbok ang mastermind. Ngayon may nagrereklamo kay Lisa. Tanong, kaya ba ito imbestigahan ng ICI? Kasi ilang beses na eh. Ngayon may nagrereklamo kay Lisa. Tapos si Chavit sinasabi niya rin na imbestigahan ng Ilocos Norte. Okay? Hindi po natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos at si Lisa. Pero ako, in my opinion, naniniwala ako, mastermind yan si Bongbong Marcos. I have my reasons at alam ko na, nabanggit ko na dito ilang beses bakit ako'y tiwalang si Bongbong Marcos ay mastermind. Okay? Ngayon, kung iba opinion ninyo, nasa sa inyo yan. Ang issue dito, hindi kung talagang sila ay guilty or not guilty, pero imbestigahan. Dahil nagfo-focus tayo doon sa mga haka-haka, basta patungo sa Duterte, pinupuntahan natin. Pero bakit ito kaliwat kanan na ang nagrereklamo dito sa Ilocos Norte, ayaw nyo pa rin imbestigahan? Saan pa rin kayo pumupunta? Cordillera, sabi ni Boying. 'Di ba? Pupunta kayo sa Davao. Doon sa Diskaya lang ang daming problema diyan sa diyan sa Ilocos Norte. Ngayon si First Lady naman. So ito? Sana imbestigahan yung totoo. Dahil ako naniniwala, kung may connection po si First Lady sa isang contractor, siya ay parang kasama sa ghost projects. Ulitin po, hindi tayo nagbibintang. Pero napaka-importante. Sabi nyo, pagka may ebidensya, doon kayo tutuko. So ngayon, may ebidensya po rin yan. Totoo man or hindi man yung ebidensya, puntahan ninyo. Tukuyin nyo, totoo ba or hindi. Di ba? We will investigate and we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril. Yan, sabi niya ha, iimbestigahan nila si Lisa. May problema tayo dyan. Mamaya, babanggitin natin. Ang aming mga
mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, ano? Kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbitan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin. Yan ang nagiging issue natin. Isipin mo, Amerikano. Na-vlog na po natin to kahapon. Binukas ninyo sa Amerikano. Sa Pilipino, hindi nyo maibukas. Tama po itong sinasabi ni Attorney Howard na dapat buksan man lang kahit sa mga representante ng kung anumang organisasyon. Kaya lang, ako ay hindi pa rin ako masaya dyan. Kasi alam naman natin, talamak po ang bayaran. Okay? Alam natin, grabe ang nakawan dyan. Trilyon. Baka mamaya, pagmulan pa ng karagdagang korupsyon yan. Halimbawa, okay? May isang representante, bayaran. O pagpalagay natin, 20 na representante bawat organisasyon manunood. Mas madali pong kontrolin yung 20 na yan. Pag tinapala mo ng tig-1 bilyon yan, kahit sabihin nating 20 million lang, 100 million, tatahimik na yan. Naiintindihan po. Hindi ko po sinasabi na ito magiging representante ay guilty. Kaya lang iniiwasan na natin yung tiwala ng taong bayan mawawala. Yun nga ang ibinabalik natin dito eh. Yes, may punto po siya. Bakit sa Amerika, sa atin man lang walang representante. Pero hindi pa rin ako pabor dun sa representante. Dapat talaga i-open po ito sa publiko. Hindi mahihirapan sila na bayaran po lahat. 'Di ba? Mas madali pong bayaran ang 20 representatives. Yung mga congressman nga ang sabi ni Chanco, 'di ba? Yung pumirma ng impeachment, lahat yan may bayad. May pakinabang yan. Yung iba, tinatawag lang na proyekto pero may natanggap. So isipin mo, ilang porsyento yun? 'Di ba? Nasa 300 yung pumirma ba? 200? Yung 20, ang daling kontrolin yan. Magkano lang yan? Hindi po to sa minamaliit ko yung magiging representante. Hindi po yun. Hindi po yun ang issue. Ang issue talaga, let's go for the best. What is the best? Buksan yan sa publiko. Makapag-dialogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI. Para sa GMA Integrated News. Alam mo, ito nga nagiging issue rito Balik lang natin Ang issue dito sa ICI, sabi nga ni BP Sara, ito ay parang kung merong money laundering, nililinis lang yung pera. Galing sa masama, kunwari, dideposito mo, o kunwari sa negosyo, illegal din, nagnegosyo, mukhang maglinis na, di ba? Ito, parang ganun ang nangyayari. Marang money laundering. Ito naman, evidence laundering. Tinayo lang daw itong ICI para yung kanilang gustong script, yung kanilang gustong maging imahe sa taong bayan ay maging lehitimo. Kasi halimbawa, ako mastermind, di ba? Siyempre mastermind, marami akong pera. Okay? Ngayon, ayaw buksan ng ICI. Anong sabi ni BP Sara? Bubuin ko lang yung kwentong gusto ko mangyari na paniwalaan ng taong bayan. Yun ang ilalabas ng ICI. So pag nilabas ng ICI yun, mangyayari dyan, official na yun. Yun na ang magiging mga mastermind. O kunwari, gusto kong, kunwari ako ako mastermind, gusto kong gawing mastermind si Banat Bay. O sabihin ko, sige, mag-imbestiga ako. Kunwari, ang nalabas sa investigasyon nyo, si Banat Bay. Di na, loko-loko na. Diba?
para lang maging opisyal, para lang paniwalaan ng taong bayan. Pero in reality, walang totoong naging investigasyon. Ngayon, hindi kita pinagbibintangan, sir. Kaya lang, ang problema dyan, ayaw nyo nga buksan eh. In both parties, walang maniniwala sa investigasyon ninyo. Ganun ang iisipin ng taong bayan. Ganun ang iisipin ni BP Sara. Can you blame them? No, it's because it's your problem. Ayaw nyong buksan sa publiko. Kung kayo ay tunay na gusto nyong mahanap ang solusyon at maibalik ang tiwala ng taong bayan, i-open nyo po sa publiko yan. Kahit anong paliwanag po ninyo, hindi kayo magkakaroon ng credibility. It's not because of your personality, it's because of the situation, wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. And alam niya, siya nagtayo niyan. Diba? O, tingnan po natin itong next. Tulad po nito, tingnan po natin. Ito, it's very obvious na. O, pero pagdududahan to ng taong bayan eh. Bakit? O, pag-usapan natin. Nakakubra ng halos 2 bilyong pisong kontrata sa LTO ang kumpanyang iniugnay sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon sa hepe ng LTO, may mga irregularidad sa mga proyekto tulad ng sobra-sobrang pagbabayad. Nakatutok si Mariz Umali. O eto, tinuturo na. Hindi lang ghost projects, hindi lang sa DPWH, hindi lang sa DepEd. Ang daming problema nito si Zaldico. Siya talaga tinuturo. Ngayon, pati sa LTO, meron din siyang korupsyon. May grabe to si Zaldico. Kaya lang po may problema. Mamaya explain po natin. Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldico, lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Grabing kontrata yan. 2 billion pesos, isang tao. Grabe pera mo, Brad. Saan mo dadalahin yan? Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa 3 proyekto ni Ko sa ahensya. Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility, and improper computation of the contract. So sa madaling salita, sinasabi nito, hindi dagdag bawas. Hindi nga lang dagdag bawas eh. Puro bawas-bawas, hindi nagtatali yung hinihingi niyang budget doon sa kanyang ginagawang proyekto, etong si Zaldico. Results in a overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating Pangulo. Hindi ho birong pera. Ayun. Doon ako medyo, nakita niyo yung ano yan? Nagagalit po ang ating Pangulo. Ulit. 332. Nagagalit ang ating Pangulo. Yun. Naku, patay ta. Nagagalit ang Pangulo dito kay Zaldico. Pag-uusapan natin maya-maya lang. Hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. Alam nyo kung bakit medyo ako duda. Okay ito. Ako naniniwala. Si Zaldico ay isa sa mastermind. Kayo ba? Naniniwala kayo na itong si Zaldico ay isa sa mastermind? Kasi pakilagay nyo dyan sa comment section dyan sa baba kung kayo po ay tiwala na si Zaldico ay isa sa mastermind. Pero ito nagiging issue ko. Diba? Ang optics na lumalabas dito, nagagalit ang Pangulo dito kay Zaldico. Medyo duda na ako ron. Pag pumasok ang Pangulo, meron na namang planong hindi maganda ito. Meron bang sinabing matino itong presidente natin? Wala. Meron siguro isa. Mamaya, papakita natin. Pero, karamihan ng sinasabi niyan, palpak. Walang kwenta. Kasinungalingan. Kabaligtaran. Kaya duda ako dahil dinidiin si Zaldico. Yes, he is one of the mastermind. Pero ang dating nito, gagawin siyang fall guy. Kaya nga yung buksan yung investigasyon eh. Yan ang gagawin nilang naratibo dito. No. Palalabasin sa ICI na may kasalanan lahat si Zaldico. O si Zaldico, sasabihan nila, diyan ka lang, haya-hayang buhay mo, wag ka nang uuwi dito. Kita nyo naman ang figura nito si Zaldico, mukhang hindi marunong sumagot. Pag umuwi yan dito, baka ituro agad-agad niyan si Tambi tsaka si BBM. Nakukuha nyo po. Diba? Kaya nga, ang sasabi ko,
Itong ICI, hindi talaga po pwedeng hindi nyo bubuksan yan. Kahit ba sabihin natin makulong si Saldico, masaya kayo doon? Yes, masaya ako. Pero kontento? Hindi. Hindi po, wala pong Saldico kung walang Tambi. At walang Tambi kung walang Bongbong Marcos. Kasi grabihan po ito. Halos napunta sa isang tao lahat ng proyekto. Lahat doon kumukunik. Ngayon lang nangyari sa history ng Pilipinas. Yes, maraming corruption before. Pero kalat-kalat. Ito parang nandito lahat, oh. Napapansin nyo? Oh. So pag pinagbintangan yan si Saldico, idinian na yan, natandya dyan yan. Tapos ilalabas ng ICI, kasalanan lahat, minanipula ni Saldico. Eh, tapos na. Ligtas na yung dalawa. Di ba? Whether tama tayo sa ating opinion na mastermind yung dalawang magpinsan or hindi maniniwala ang taong bayan eh. Pero still, grabihan to si Saldico. Pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito, Upon closer investigation, it was further determined that the joint venture contractors of this project were LDLA Marketing and Trading and SunWest Corporation and SunWest Corporation and Development Corporation. Yan ang medyo nagtataka ko, yung LDL tsaka SunWest na yan. Yan yung sinasabi ni Marcoleta dati pa eh. Bakit diskaya ang gusto nyong imbestigahan? Bakit hindi ipatawag yung SunWest na yan? Yan po yung construction company, if I'm not mistaken, di umano ni Saldico. So, ba't hindi nyo bakit ang gusto nyo lang padaanin sa investigasyon ni diskaya lang? Di ba? Notably, one of the entities, SunWest Construction, has been linked to Ako Bicol Representative Elizalde Saldico. Ito po yung Central Command Center na Alam mo yung sinasabi niya, directly connected. Mamaya po babalikan natin yan. Kasi yung SunWest, ang maraming ghost projects. Yung SunWest, pag-aari mismo ni Saldico. Balikan natin mamaya. isa sa 3 proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kanyo finlag? Kasi kung makikita ninyo, bagamat operational naman daw, Ayan. lamang yung mga equipment Anong tingin ninyo magkano yung kwarto na yan kasama ang equipment? dito, gaya ng mga desktop, LED screen, bukod sa server sa baba. Ayan, server sa baba. So yan, yung server sa baba at saka yung monitor at screen sa taas, hulaan ninyo magkano. Pero nakakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinaimbestigahan na ito ngayon. Grabe, no? 900 million pesos. Ginto ba? Grabe. Ganyan po kasakim si Saldi. At kaya ako naniniwala, sa laki ng mga proyekto ni Saldico, hindi yan nag-iisa. Tandaan nyo, kahit sabihin natin congressman yan, party list lang yan. Party list. Hindi ko po nilalang dahil hindi po makapangyarihan ng party list. Pero yung ganyang kalaki na yan, it's more than party list. Hindi po pwedeng yung contractor ang may control. Hindi pwede yung contractor ang ang sinusundan ng mga politiko. Hindi po. May direct hand yan. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, tayo, banateros, focus tayo sa mastermind. ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Ayan, ang tanong, sa ombudsman daw. Hindi ko alam. Kasi medyo ang gulo din ng ombudsman eh. Di ba? Lantaran ng sinasabi si Saldico tsaka si Tambi, ang gustong imbestigahan, parmali. Ang gago lang, no? Ganyan ang gobyerno natin. So, alam na alam natin, parang
Parang tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Napapansin nyo ba yan? Pinaiikot-ikot. O, iimbestigahan, hindi iimbestigahan. Pagdating sa ombudsman, iba iimbestigahan. Pagdating sa presidente, kunwari itinuturo. Ano ba talaga? Ano bang nangyayari? Alam mo, sa totoo, ang hirap pong intindihin. Pero I'm just looking at the result. Ilang buwan na silang nag-iimbestiga. Meron na bang natutukoy? Ilang buwan na silang nag-iimbestiga. Meron na bang napapanagot? Ilang buwan na sila nag-iimbestiga, may nakakulong na ba? Sinong gusto nyong ipitin? Puro kontraktor? Wala pang maliwanag na mataas-taas. Yung mastermind, wala pa. 'Di ba? Kaya minsan nakaka-frustrate, paikot-ikot eh. Ituturo yung ombudsman sasabihin ng presidente, yung presidente nagagalit, tapos yung ombudsman, tapos pupunta sa ICI, tapos lintik na usapin niya, paikot-ikot tayo. Wala namang nangyayari. 'Di ba? Eh siya sabi, hindi, mag-aantay kayo, pambihira. Hanggang kailan kami mag-aantay? Hanggang 2028 para matapos na? Kasi tatandaan nyo, sinabi ko kahapon sa vlog, ito from the inside. Bukod sa diversion tactics, para dun sa mga hindi po nakapanood, bukod dun sa diversion tactic or pinapasa sa iba para mapigilan, maituro ang mastermind, ang style po nila, ang tactic ang gagamitin nila, delaying. Delaying tactic. Pansinin mo, masama na loob na Senado, ayaw na mag-hearing sa Blue Ribbon. Ikot sila ng ikot, ng ikot, ng ikot. Bakit? Eh nakaupo yung ano nila doon, noontime show eh. Saka na muna yung hearing dyan. Patungkol sa flood control, ano nangyari? Hinto sila lahat, di ba? Delaying tactics.